Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman. Kapag ang dalawang tao laging magkasama, nagiging magkamukha, nagiging magkatulad sa kanilang kilos, sa kanilang pananalita, nagiging magkapareho sa maraming bagay. Marahil, ito po yung dahilan kung bakit nasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kung nakita ninyo ako, nakita niyo na rin ang aking Ama. Hindi lamang ito patungkol sa isang simpleng pagiging magkamukha, kundi ito rin ay nangangahulugan ng kanilang pagiging isang puso at isang diwa. Bakit? Sapagkat simulat sa Paul, magkaugnay po si Jesus at ang kanyang Ama. Lagi nag-uusap, laging isinasaalang-alang ang kalooban ng bawat isa, laging tinutupad ang kalooban ng Ama. At ito rin po yung paalala po sa atin sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, na tayo rin ay maging salamin, maging larawan din ng Diyos, na ang pintig ng puso ni Jesus maging pintig din ng puso natin. Na kung ano ang isip ni Jesus, siyang magiging isip din natin. Kaya nga po, alam nyo siguro, kaya po naimbento yung mga salitang walang pinagkatandaan. Bakit? Sapagkat matanda na, pero isip bata. Kaya rin siguro naimbento yung salitang sa simbahan ka pa naman. Taga-simbahan, pero pinagmumulan ng away. Alam nyo, nung isang araw, nagkukwento po kami tatlong mga pari. Ako, ang Father Knox at ang Father Giovanni. At napunta po yung isang usapan namin sa palaging nangyayari sa bawat umpukan. No? Ano po iyon? Malimit ko po itong sinasabi sa inyo, no? Yung mga maliliit na mga kwento-kwentuhan. No? Yung mga bagay talagang kung hindi ka po magaling sa pag-iisip, magiging biktima ka ng paninira ng iba. Meron daw pong lumapit kay Father Giovanni. No? Huwag na natin sabihin yung pangalan. No? Sabi niya kay Father Giovanni, alam mo, Father, kung ikaw ang head namin, magsisipag ako. Huh? Alam niyo, buti na lang po ang Father Giovanni, napakamabait na pari. Sabi ko, ano sinabi mo? Tinitigan ko lang siya. Hindi ko siya pinansin. Kasi po, kung mababa po o insecure po ang Father Giovanni, sasabihin ni Father Giovanni, kita mo na, magaling na pari, magaling. No? Kung papatulan niya po yung sinabi ng ating parokyano. Pero bakit ko po ito binabanggit? No? Hindi ho para pagalitan yung parishioner natin. Pero alam nyo, nakakalungkot po kasi talaga. Doon po yung ibig sabihin natin, taga-simbahan, pero pinagsisimulan ng hidwaan. Alam nyo yung pangalang Diabolos? Diabolos. Ang Diabolos po ay salitang hinango sa Griego. Pangalan po yan ng demonyo. At ang ibig sabihin po ng Diabolos, ano? To divide, to conquer, to destroy. Kaya maliwanag po sa sikat ng araw na yung parishioner nating lumapit kay Father Giovanni, maliwanag na ibig niyang sirain. Hindi lamang yung ugnayan naming mga pari, kundi mismong ang simbahan na kanyang kinabibilangan. Alam niyo, pareho po kami ng naisip ng Father Knox. Sabi po namin ni Father Knox, pag yung mga ganyang pagkakataon, hindi ka naman magagalit. Maaawa ka na lang. Sapagat ang tagal na sa simbahan, pero naninira pa rin ang kapwa. Ang tagal nang naglilingkod sa simbahan, yung iba pa nga po, ayaw pang umalis. Pero nang aaway naman ng bawat samahan. Kaya po siguro ngayon, isang malaking paalala po, no? Tingnan niyo po yung mga katabi ninyo. Dapat pag taga-simbahan, dapat kamukha ng Diyos. Dapat kapag taga-Peña Francia, katulad ng mahal na Birhen. Although alam natin, malayo pa tayo sa ganon. Kahit ako po, napakalayo ko pa po doon. Aminado po ako doon. Pero kung malayo pa tayo, huwag naman natin sikaping magpakalayo-layo pa. Kung alam natin malayo pa tayo sa pagiging kamukha ng Diyos at ng mahal na Birhen, huwag naman nating dagdagan
upang hindi natin tuluyang maging kamukha ang Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, inaanyayahan po tayo maging mga makabagong apostol ng ating pananampalataya. Kaya po siguro ngayon, pwede po kayong mag-survey. Kayo po mga laging nagsisimba. Kayo po mga laging laman ng simbahan. Mapalektor, choir, tumutugtog. Pag po ba nakikita tayo ng ating kapitbahay, ano kaya ang kanilang naaalala? Pag kaya nakikita tayo ng ating mga kapitbahay, ano kaya ang kanilang naiisip? Alam niyo, kaya po siguro minsan may mga Katolikong sasabihin, hindi na ako magsisimba. Bakit? Kasi yung kapitbahay niya lagi nagsisimba, hindi man nagbabago na ugali. Yung kapwang lagi nagsisimba, lalo naman nagiging masama. Kaya ngayong gabing ipong ito, pag meron po tayong nakatagpo mga taong ganon, tama ang sabi ng Father Knox, hindi natin makukuhang magalit. Sapagkat maliwanag pa sa sikat ng araw, matanda pero walang pinagkatandaan. Tagasimbahan pero maliwanag na walang natutuhan. Kaya sa misang ito, hilingin po natin ang panalangin ni San Felipe at ni Santiago. Nawa sa ating pagsusumikap na makalapit kay Jesus, sana maging kamukha natin siya. Sana maging katulad natin siya. Sana maging kapares natin siya. Bagamat alam nating tayo ay malayo pa, pero sa paunti-unting pagsusumikap, magiging kamukha natin si Jesus, magiging katulad natin ang Diyos. Apostol Santiago at Felipe, ipanalangin niyo po kami. Amen.